pamamaraan na ginamit ay hindi mapapasubalian. Wendell Talibong, ikaw kasi English ang binasa mo eh. Baka hindi mo naintindihan yun eh. Inamin na ng Iglesia Katolika, inamin mismo ng Papa si Leo XIII ang kasalanan, ang pagpatay sa napakaraming tao sa pangungunahan niya ng mga papa sa Roma. Anong sabi niya? Bilang pagsang-ayon na niya sa matalinong simulain yan, tahasan naming kinikilala ang pananagutan ng mga papa sa paggamit ng pagpapahirap at sa pagsunog ng libo-libong mga erhi sa tolos. Ano pang ano pang ikakatwiran mo diyan, Talibong? O kayong mga depensor Katoliko. At yan ay napatunayan ko na yan ay hinulaan sa Biblia. Na hindi nyo po yun mapapasubalian. Na talagang ang hula sa Antikristo, sa pangunguna ng Papa, ay magpapapatay. At sabi nga sa 17 pa, chapter 17, ang Iglesia Katolika ay siyang martir na talagang may pananagutan, naliligo sa dugo ng mga martir. Yan po ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Paano nyo mapapasubalian yan? At pagkatapos ito gagamitin nyo, inkisisyon. Sa bagay ito, 3 buwan na raw nakakaraan. At parang ang yabang-yabang nitong sa Talibong eh. Request daw at binanggit pa. O yung mga nag-request, kung totoong request nyo ito po ang katotohanan. Napaka-babaw po nitong sa Talibong. Hindi mo magagamit na depensa ang inkisisyon na talagang itinatag yan ng Iglesia Katolika. Marami kang aklat na mababasa niyan. At huwag mong sabihin na protestante lang. Ito nga, aklat na ng Katoliko, inamin na eh. Inamin na hindi mapasusubalian ang itong kagagawa nito ng mga papa. At sabi nga niya, dito pa sa huli, anong sabi niya? Hayaang manatiling pinaninindiganan na ang malupit at di makataong pamamaraan na ginamit ay hindi mapasusubalian. Ayan, Mr. Talibong, mapapasubalian mo ba yan? Yung binasa mo nga sa English kanina, dapat naintindihan mo yun. Ito, ulitin ko sa dulo let it still be affirmed that the cruel and inhuman methods used are beyond all defense. Hindi mapasusubalian. Ano pa? Biro nyo mga kaibigan o kayong mga Katoliko, halos mag-isang oras yun. Puro ang binabasa yung inkisisyon at mayroong pang binasa na exaggerated daw yung mga protestante. Mayroon daw naman sa Spain 2,000 lang napatay. Masyado raw. Milyon-milyon na daw. Biro mo. Gustong liitan yung pinapatay. Talibong, ang kaso, nako, pambira talaga. Ito nakakatawa si Talibong eh. Basta pumatay ka, kahit isa, ikaw nga yung mamamatay tao. Biro mo 2,000 lang, 2,000 mo lang yon tao pinatay. At dito tinanggap na ng Papa na pananagutan na ano pang sabi ng Papa? Ang unang batasan niya ng kasaysayang pahayag ni Papa Leo XIII, tulad ng aming binanggit ng nakaraan, ay upang magpahayag ng walang kasinungalingan at upang huwag magkaroon ng takot sa pagsasabi ng katotohanan. Bilang pagsang-ayon sa matalinong simulain yan, tahasan naming kinikilala ang pananagutan ng mga papa sa paggamit ng pagpapahirap at sa pagsunog ng libo-libong mga erhi sa tolos. O Mr. Talibong, marunong ka pa ba sa papa? Ito po, binasa mo ito Binasa mo ito, kaya lang siguro hindi mo naintindihan yung English. Inamin na eh. Ano pang mga depensa mo diyan? Talagang kriminal. At yun din ang hinuulaan sa Biblia. Sino ituturo nyo na katuparan nung sa Apokalipsis? Na yung 666 nag-utos na magpapatay at saka mag-utos magtanda sa noot kanang kamay. Sino?
Katoliko lang naman yan. Sino bang grupo? Talagang antikristo talaga ang Papa at nagpapapatay at nandoon din yun. Kaya tahimik kayo eh. O mahigit isang linggo na, wala kayong may sagot eh. Eh bakit? Hindi nyo kayang pasubalian yan. Kaya yung mga pinahayag nyo unang naka-upload na dito, kuha na ito eh, kumbaga sa ano ito, kung tawagan ito sa legal term, moot in academic na ito. Hindi na ito tatanggapin ng ustisya. Eh bakit? Tapos na ito eh. Maliban lang, masagot ninyo yung 666 na sabi nyo, si kapatid na Manalo, napasinungalingan ko yon, eh ang Papa sa Roma yon, ang Antikristo. Paano ngayon yan? Paano nyo re-rebatalin yon? Eh talagang natupad sa Papa sa Roma. Siya talaga ang tinutukoy na 666 na nagpapapatay. At ito nga, binasa mo na inamin na. Pero may libu-libong pinatay ng Erysipelos. Hindi niya makataong pagpapahirap sa libu-libong pinatay. O biro mo yan? Pagkatapos ang lakas naman ng loob mo dito pa sa YouTube sa buong mundo. Oy, ang kapal naman ng hindi lang mukha mo makapal, puso mo makapal talaga. Kayong mga depensor Katoliko. Kaya Mr. Talibong, babasahin ko pa itong The Truth About the Inquisition na ginamit mo bago dumating doon sa 49. Dito muna babasahin ko sa 47. Ito po. Pananagutan ng Iglesia Katolika. Hindi ko na babasahin sa English. Mabuti pa, basahin ko muna sa English para baka sabihin ng iba, hindi naman dito. Ito, sa English uli. Ito po, page 47 pala ito. Church responsibility. The church cannot escape responsibility for the use of torture, nor for the burning of victims at the stake. The church in the persons of her pontiffs was responsible for the use of torture. This cruel practice was introduced by Innocent IV in 1252. The pontiff tries to defend the use of torture by comparison is his only argument. This law of Innocent IV was renewed and confirmed by Alexander IV on November 30, 1259 and by Clement IV on November 3, 1265. Ito pala, binasa mo rito sa una. Neither can the church escape responsibility for descending heretics to be burned to the death at the stake. The mere subterfuge of having the victim turned over to the circular arm cannot hide the fact that the popes repeatedly insisted under pain of excommunication and interdict upon rulers enforcing the death penalty against heretics. Sa Tagalog po, pananagutan ng Iglesia Katolika ay hindi makakaiwas sa pananagutan ukol sa paggamit ng pagpapahirap o dili kaya ay sa pagsunog ng mga biktima sa tulos. Ang Iglesia sa katauhan ng kanyang mga puntipise ang may pananagutan sa paggamit ng pagpapahirap. Ang malupit na gawaing ito ay ipinakikilala ni Inocencio IV noong 1252. Pinagsisikapan ng Pontifice na ipagtanggol ang paggamit ng pagpapahirap sa pamamagitan ng paglalagay sa mga erehe sa uri ng mga magnanakaw at mamamatay tao. Paghahalintulad lamang ang tangi niyang katwiran. Ang batas na ito ay muling pinairal at pinagtibay ni Alejandro IV noong ika-30 ng Nobyembre taong 1259 at ni Clemente IV noong ika-3 ng Nobyembre 1265. Ni hindi makaiiwas ang Iglesia Katolika sa pananagutang ukol sa pagsunog ng mga erehe sa tulos hanggang sila ay mamatay. Ang pagkukunwari lamang na ibigay ang biktima sa bisig ng pamahalaan ay hindi makapaglilingid sa katotohanan ang mga papa ay paulit-ulit na
pilit sa ilalim ng pagbabantang pagtitiwalag sa pagbabawal sa mga pinuno na igawad ang kaparusang kamatayan sa mga irihe. Sa makatwid, ito ay napatunayan na walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Bangkandar na ginamit ang iglesia sa katauhan ng mga papa ang bawat pamamaraan ayon sa kanyang pagpapasya, lalong-lalo na ang pagtitiwalag upang pilitin ang pamahalaan sa ipatupad ang pagawad ng parusang kamatayan sa mga irihe. O Mr. Talibong, biro mo, hindi na ako babasa pa ng ibang history dahil sasabihin mo naman protestante yan. Katoliko po ito Katoliko ito O, baliktad ang sinasabi ng talagang autoridad sa sinasabi mo. Ang sabi mo, kagustuhan ng Estado, hindi ng Papa. Dito malinaw Ang Papa, binabantaan yung Estado na ititiwalag pagka hindi ipatupad yung batas na pagpaparusang kamatayan. Para mapatay, ay bibigyan na lang, paparatangan na lang ng magnanakaw. Ayun, yung mga ibang paratang na lang, magnanakaw at mamamatay tao para maparusa ng irihe. Ang iriho, pinakaano yan, heinous crime. Sa panahon ng ganong mga edad media o taong mga 11th century, 12th century, 3rd century, talaga pong sobra po ang ginawa ng pagpatay ng Iglesia Katolika sa pangunguna ng Papa. At baliktad po ang tinuturo nito si Wendell Talibong Wendell Talibong paano mo ngayon babawiin yan? Dito pa naman sa YouTube, hindi mo muna pinag-aralan yung gagawin mo? Hindi ba nag-aabogado ka sa Katoliko? Sa halip na may ipagtanggol mo, naidiin mo lalo Pero mo, halos naubos mo yung isang oras doon Wala kang binasa kundi puro pagpatay ng Iglesia Katolika. Lalo mong binigyan liwanag ang mga Katoliko na talagang ang katuparan talaga ng 666 ay yung Papa sa Roma. Kasi naskalagay sa Biblia na mamamatay tao yan. Ito, hindi ba pinakita ko na yan? Ito, ayan patay, mamamatay, magpapapatay, at saka magbibigay ng tanda. Sa kamay, kanang kamay, usan ayan kanang kamay, usan ayan Paano nyo pasisinungalingan yan? Kaya sa ginawa ninyo, maraming aalis dyan sa Katoliko. Nakabuti yan sa Iglesia ni Cristo, hindi po nakasama. Kaya yung pagbanggit mo sa akin sa puntos por puntos mo, na ako isang sinungaling at isinali mo ako dun sa mga komento mo sa debate nyo, ay lalo kang nadiin. Siguro niloob ng Diyos to. Kasi iba yung ministro, iba ako Yung mga ministro kasi yun Hindi yun makabigkas ng katulad na ako talaga prangka. Pag sinabi kong sa demonyo ka, ay hindi magagawa ng mga ministro yun. Iba po sila. Iba po sila. Ministro yun ako, diakono po ako, at prangka po ako. Ako po nakapagsasalita na pagka-demonyo nyo, pagka-diablo ninyo. Pero pinaliliwanag ko naman yan kung ano ang kahulugan yan. Ibig sabihin, yung kasinungalingan ni Satanas, nasa inyo yun. Kaya pagka-demonyo, pagka-diablo ang tawag ko dyan. Ang mga ministro namin, hindi makagagawa niyan. Kasi ministro yun Sila talaga, sumasagot lang na yung bang pagpakumbaba, sumasagot lang doon sa mga tikada ninyo ng paninira ninyo. Katulad ko, bakit na taon ngayon, nauwi tayo sa ganitong usapan? Kasi, binanggit mo ako pinaratangan mo ako Hindi ko po pwedeng, hindi ko sagutin. At ito po, gusto ko po, talakayin lahat ng mga inirecord nyo na. Kasi hanggat hindi nyo dinidelete yan, ay lalong nahahayag ang inyong kasinungalingan. Kasi buong tapang mo, buong kapal ng mukha mong ipinahayag mo dito.
na yung 666 ay si kapatid na Manalo. At nais ko pong paliwanag ng gusto yan. Kasi mayroong pang mga nagko-comment na ang linaw daw ng yung Felix Benzadora ay 666. Tila hindi nga nakakaunawa o maaring hindi pa napapanood buo yung video ko. Panoorin nyo pong buo. Ano po? Kasi po, napakasama po ng ginawang yan nitong si Wendell Talibong. Sa bagay matagal na po yan eh. Inuulit lang niya eh. Kaya kaya mali yung sabi niya, ang Iglesia ni Cristo raw inuulit-ulit yung mali kaya nagiging tama. Hindi po. Pag inulit-ulit namin, lalong nagliliwanag. Ikaw, pag inulit-ulit nyo, lalong nahayag yung inyong kasinungalingan. Yung inyong kamangmangan at kasinungalingan. Katulad niyan. Matagal na po yung Felix Benzadorang yan eh. Hindi pa ako iglesia, naririnig ko na yan eh. Mga paninira ng Defensor Katoliko. Inuulit nyo lang ngayon eh. Kaya habang inuulit-ulit nyo yan, yung naglilinaw na kayo talaga ang may pananagutan na kayo talaga ang Antikristo, ang papa talaga sa Roma at mga mamamatay tao. Kaya lalong nahayag yung kasinungalingan ninyo. O mga nagko-comment na halos hindi nga nyo maunawaan pa, ay pinanonood nyo na, pero hindi nyo pa rin nauunawaan. Biro nyo, sasabihin nyo pa sa akin, o para magkaalaman na, hamunin mo ng debate si Darwin at saka si Wendell Talibong. Para raw magkaalaman na. Bakit hindi mo pa alam? Paano ko pa po hamunan yan na hindi na nga makasagot sa akin dito sa YouTube? Ha? Alam nyo po, dapat pasinungalingan nila yung doon sa katotohanan na ipinahayag ko na yung siksik, yung papa sa Roma. Mamamatay tao sa nag-utos magkintal sa nuot kanang kamay. Sige, tumuro kayong grupo ng relihiyon na naggaganon. Maliwanag po sa aklat niya sa saradong aral katoliko na sinulat ni paring Enrique Demon. Ang tanda ng nag-utos magkintal sa nuot kanang kamay ay yan ang tanda ng Katoliko. Kayo yun eh. Yan din ang mababasa mo sa Apokalipsis eh. Mababasa sa Apokalipsis na yung iglesia ay nagpapatay talaga. Nanlasingan niya sa dugo ng mga banal sa mga martir ni Jesus. Ngayon, lalo mong pinatunyanan, Wendell Talibong, na talagang kayo ang katuparan nun sa paghahayag mo ng inkisisyon. Hindi na ako babasa pa ng ibang history. Doon sa unang pahayag ko na patunay na nagpapatay ang Iglesia Katolika, yung history of Europe, Eastern Europe, doon din sa when Great Religions began, binasa ko na yon. Pero hindi ko nababasahin yun eh. Sasabihin mo na, protestante ano yan, Katoliko na yung the truth about the Inquisition eh. At ginamit mo pa na hindi ko maisip-isip kung ano ang gusto mong palabasin doon. Sa batas, Mr. Wendell Talibong, umamin ka lang ng isang tao. Pinatay mo isang tao, kriminal ka na. Baliwala na yung pagtanggi mo doon sa hindi 10 pinatay ko, isa lang. Kasi po mga kaibigan, itong si Wendell Talibong, pag ituloy-tuloy nyo yon, exaggerated raw yung mga history ng protestante. Exaggerated raw yon. Kasi sasabihin raw milyon-milyon, samantala raw sa state raw ayon daw kay ganito. Yung mga katulad niya nagdedepensa ay 2,000 lang daw. Biro mo yan, isip-isipin mo yan. Ano bang klaseng pangangatwiran mo yan, Talibong? At saka, sige, puntahan muna natin po yung Felix Benzador ang ginawa niya. Kasi yan din po, yan minsan ang yung mga nagko-comment, binabanggit pa rin po yan, di maintindihan. Ang sabi ko na lang po sa inyo, panoorin yung maigi yung mga video ko, Ngayon, alam nyo po, yung Felix Benzadora, hindi po pangalan niya ni Felix. Felix Manalo po ang pangalan niya. Hindi po Felix Benzadora. Masama po ang ginawa nitong si Talibong. Masama po yan eh. Halimbawa po, mayroon wanted na talagang